Magandang umaga po sa lahat ng mga narito sa ating Bible program. Ngayon pong linggo ng November 1, 2020, ang unang araw po sa buwan ng Nobyembre sa taong 2020. Meron po tayong bagyo ngayon dito sa Pilipinas. Yung ibang mga parte po ng bansa ay signal number 5. Dito naman po sa ating lugar sa Bulacan ay signal number 3. At gayon din po dyan sa may Metro Manila. Kaya po ang mga kapatid ay sinasabihan po natin na mag-ingat. Tayo po ay mamalagi po sa ating mga tahanan at gawin po natin ang pananalangin para po tayo po ay malayo, maiwas sa lahat ng mga disgrasya sa mga panahong ito. Ngayong umaga po ay bago po natin ipagpatuloy ito pong ating paksa. Wini-welcome muna natin ang lahat ng mga narito po sa ating Facebook Live Bible Program. Meron na po ngayong 31. At paki-share lang po natin ito ha. Huwag tayo pong mapagod na i-share itong ating Bible Program sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan. Pwede rin po natin gawin yung watch party para habang nanonood po tayo ng Bible program ay makakasabay po natin yung mga kaibigan natin sa panonood. Meron po tayo munang babasahing mga written testimony ng mga pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, mga nakaranas po ng himala ng Diyos sa buhay nila bago po tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ito po'y galing kay John Kenneth Santiago. Ang kanya pong testimony, sumasakit po ang likod ko at tuhod, halos hindi na po ako makatalon at makatakbo dahil po ito sa paglalaro ko ng basketball noong isang araw. Humingi po ako ng prayers kay Brother Willie at kay Lord Jesus Christ. Pagtapos po ay nawala na ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Maraming salamat po kay Brother Willie at kay Lord Jesus Christ. To God be the glory. Amen. O yan po yung sineshare po sa atin na testimony ni John Kenneth Santiago. Yung kanyang likod at tuhod ay sumakit dahil po sa paglalaro ng basketball. Malamang ito po'y napuwersa. Humingi po ng prayer at through messenger. Nung una ko pong pinag-pray, sabi niya, Brother Willie, nawala po yung sakit. Konti na lang po yung natira. Sige kako, isa pang prayer. Nung pinag-pray na po natin ng pangalawa, ayun, tuluyan na pong nawala lahat ng sakit na nararamdaman ng likod at tuhod ni John Kenneth Santiago. Yun nga po yung sinasabi natin na mayroon pong healing na gradual, progressive. Yung unang prayer ko, nabawasan lang po yung sakit ng likod at tuhod niya. O nung pangalawang prayer, lubusan na pong nawala ang lahat ng sakit. Huwag kayo hong maniniwala doon sa mga naninira na pagka-healing ika talaga kay Lord Jesus Christ, instant. Mga wala hong malay sa Biblia yung mga ganoong nagsasabi na dapat pagka-healing kay Jesus Christ, instant. Hindi ho ganun. Kahit nga si Jesus Christ meron siyang pinagaling na bulag, kailangan 2 beses pang patungan ng kamay. Marcos 8:22 hanggang 25. Mababasa naman yan. May talata si Brother Willie pagka po ako ay nagbitaw dito. Kayo mismo, basahin nyo, 2 beses pinatungan pa ng kamay. Itong si John Kenneth Santiago, hindi ko nga nakikita. Long distance healing nga nangyayari dyan Kay Jesus Christ, mismong kaharap niya. Nung unang patungan ng kamay yung lalaking bulag, nakakita ng malabo kasi ang kanyang paningin mga tao na naglalakad parang punong kahoy.
O kaya nung muling patungan ng kamay, doon na po siya nakakita ng maliwanag. Marcos 8:22-25. Marcos, hindi Mateo. Marcos 8:22-25. Kasi diyan pa rin sa aklat ni San Marcos, yung kay Bartimeo naman, yung Kapitulo 10, 51-52, mababasa naman na si Bartimeo pero pagsapit po ng October 29 hanggang November 5 ay wala na pong papayagan na magpunta pa sa mga sementeryo. Ngayon, sa ating paksa, kung natatandaan po ng ating mga taga-subaybay, sa mga nagdaan po nating pag-aaral, nakita po natin na sa Biblia po ang kamatayan po ay dalawa klase. May kamatayang spiritual, may kamatayang physical. Yung kahulugan po ng kamatayan sa Biblia, isa lang, pagkahiwalay, separation. Yung kamatayang physical, ganito po yan. Pag ang espiritu ay humiwalay na sa katawan, patay na po yung katawan. Santiago 2:26.
Ngayon, yun naman pong kamatayang espiritual, yun po yung pag ang tao ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Isaiah 59:2. Nakakasunod po ba ang ating mga kasama? Ang kamatayan po sa Biblia, isa lang po ang kahulugan. Separation, pagkahiwalay. Pero dalawang klase po iyan. Kamatayang espiritual, kamatayang physical. Ngayon, dun po tayo mag-focus sa kamatayang physical. Yung katawan ay patay na dahil hiwalay na yung espiritu. Ano ginagawa po sa katawang namatay na? Yan po'y inililibing. O kaya naman sa mga panahong ito na nandyan po yung COVID-19, kung sila po ay namatay dahil sa COVID-19, sunog, cremation. Tama po ba? Yung ating mga kasama, 34, 35 po ngayon ang nasa Facebook Live. Cremation po ang nangyayari dahil yan na po yung nilabas na batas. Sa mga panahong ito na namatay dahil sa COVID-19, automatic cremation po yan. Kaya wala na pong babalik na magmumulto. Nagkakaintindihan po ba tayo? Wala na pong magpaparamdam kasi yung katawan ay bumalik na sa lupa kung nilibing o sinunog naman, naging abon na. Wala na po yung magpaparamdam. Ngayon, kung meron man po nagpaparamdam, nagpapakita, hindi po sila yung mga namayapa o pumanaw nating mahal sa buhay. Masamang espiritu po yung mga yon, mga demonyo. Kagaya po nung nangyari ay Haring Saul. Noong siya'y nakipag-usap doon po sa nakipag-usap sa kanya na ang anyo ay si Propeta Samuel. Maliwanag po sa Biblia, yung nakausap ni Haring Saul sa pamamagitan ng isang espiritista ay masamang espiritu. Unang Kronika 10:13. Mababasa po natin yung pangyayari na yon. Ngayon, bakit po hindi na po pwede na meron pang magpaparamdam, may magmumulto, may babalik pa. Kasi pag namatay ang tao, meron na po agad nangyayari na paghuhukom. Hebreo 9:27. Kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Maliwanag po ba yan sa atin? Hebreo 9:27. Pagkatapos ng kamatayan, yung kamatayang pisikal, namatay na yung katawan, yung espiritu at kaluluwa na humiwalay sa katawan, haharap pala yan sa hukuman. Meron na agad paghuhukom at doon malalaman kung saan ang destinasyon noong espiritu at kaluluwa ng taong namatay. Amen. Pwede bang mag-amen yung mga narito po sa ating Facebook Live? Nasusundan nyo po ba itong ating ginagawa pong review? Nire-refresh ko lamang po ang ating mga kasama para sa pagpapatuloy po ng ating paksa ay makasunod po yung mga, lalo po yung mga ngayon lamang po naka-join. Kaya, pag namatay ang tao, imposible na po na siya po ay babalik pa. Siya po ay makikihalubilo pa sa mundo ng mga buhay. Tama po ba? Kaya nga ako yung aking nakikita na mayroong nagpo-post po rito sa Facebook at nag-aanyaya sa kanyang programa na yung mga tao ay manood dahil yung namatay ay manonood din doon sa programa. Kalokohan yun eh. Kalokohan yun. Maliwanag na panluloko yun eh. Ang itinuturo sa inyo salungat sa salita ng Diyos sa Biblia. Yung Bibliang pinapakita niya ron sa programa, props. Props lang yung Biblia para sa kanya. Bakit?
ituturo sa mga tao na sa programang ginagawa yung namatay manonood pa. At meron pa silang usapan na ay magpaalam ka sa Panginoong Hesus para payagan ka na manood sa programa. Siyempre, magpapaalam ako sa Panginoong Hesus para ako ay payagang panoorin ko yung programa. Hindi na pwede yung ganun dahil dumaan na sa paghuhukom ang isang taong namatay. Yung espiritu at kaluluwa niya humarap na sa hukuman at doon po malalaman kung saan pupunta, saan ididestino yung espiritu kaluluwa noong taong namatay. Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Yan po yung nasa Biblia. Si Brother Willie, pagka po nagsasalita, may batayan. Meron naman pong basihan at sa Biblia nga po kinukuha yung basihan. Magtsatsaga kayo sa programa na ang Biblia, props lang. Tapos ang mga sinasabi nung nagsasalita katang isip. Sayang ang oras. Tapos kung kayo nagbibigay pa ng tulong pinansyal, kolorum naman pala. Hindi rehistrado yung kanilang pagsasama-sama, maliwanag na scam. Maliwanag na illegal po iyan. Kaya gamitan din po natin ng tamang isip, mga magulang at mga kaibigan. Natatandaan ko po yung may nagsabi nun na akala ng marami ang mga baliw, ang mga siraulo ay nasa mental hospital sa Mandaluyong. Mas marami mga nasa labas ng mental hospital. Yung iba ho ay ginagamit pa live streaming. Tayo po ay maging maging matalas po tayo, yung ating mga isip at pakiramdam. Sige po, yung mga may prayer request, i-post lang at isi-save po natin at mamaya po ibibigyan natin ng oras. May paksa po muna tayo na gusto pong maipagpatuloy. Ngayon, yun pong mga namatay, lahat ng mga taong namatay noon, pag sinabi po natin noon, nung hindi pa po si Jesus Christ napako, namatay sa krus at nabuhay na maguli, iisa lamang po ang pinupuntahan ng lahat ng mga namatay, yung espiritu at kaluluwa nila. At yun nga po yung nasa Lucas 16, 19 hanggang 26. Yung mayaman at si Lazaro, napunta sila sa Hades. Yang Lucas 16, 19 hanggang 26. Ulitin ko po, hindi iyan parable, hindi iyan talinghaga. Bakit po? Pag pinag-aralan natin ang mga tinuro ni Jesus Christ na mga talinghaga sa Biblia, wala siyang binabanggit doon na mga pangalan. Personal name, proper name. Hello? Yung mga kasama natin, naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Kayo po mismo, magbasa kayo ng Biblia. May mga parable, talinghaga. Sinasabi naman kapag katalinghaga At kapansin-pansin, pag parable, talinghaga, walang proper noun, walang proper name. Diyan po'y binanggit yung pangalang Lazaro, yung pangalang Abraham, yung Hades, proper noun yan, proper name. Kaya hindi tayo dapat na magkamali na yan po ay talinghaga. Yan po'y tunay na pangyayari. Yung si Lazaro, noong namatay, dinala siya sa sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin, nagkasama yung si Lazaro at si Abraham. Saan? Doon po sa Hades. Hades ng kaaliwan.
Yun naman po nga mayaman, mula sa Hades ng pagdurusa, natanaw niya si Lazaro kasama si Abraham. O ngayon, noong nag-uusap na po, itong mayaman at si Abraham, gusto sana pa, lahat naman ng mabubuti ay tinanggap mo. Ha? Si Lazaro naman ikay hindi gano'n. Pero ngayon, inaaliw siya rin sa lugar ni Abraham. Kaya nga yun ang tawag doon Hades ng kaaliwan. Hades Paradise. Ngayon, yun namang lugar ng mayaman, Hades ng pagdurusa, Hades ng paghihirap. Nagkakaintindihan po. Iisang lugar ang pinupuntahan noon ng lahat ng mga namatay. Sumasampalataya sa Diyos, hindi sumasampalataya sa Diyos, mabuting tao, masamang tao, napupunta lahat sila sa Hades. Pero sabi ni Amang Abraham, hindi rin nga maaari yung iyong gusto na ikaw ay pupunta rito o yung narito pupunta dyan. Kasi mayroong malaking bangin na nakapagitan sa atin. Ipakita nga natin yung visual aid para maintindihan ng mga kasama natin. Yung binabanggit ko po. Ayan. Tingnan nyo po yung visual aid na yan na ginawa po natin para magkaroon ng idea. Ito pong ating mga kasama. Dito po sa Lucas 16, 19 hanggang 26. Ayan, nakikita nyo po, may Hades ng kaaliwan. Nandyan po si Abraham, Lazaro. Umpisahan na natin kay Abel. Hanggang kay Juan Bautista. Tapos, meron pong nasa gitna, yung bangin. Yun nga yung sinabi ni Amang Abraham, may nakapagitan sa atin na bangin. Kaya hindi po pwede na mayroong mula dyan makapunta rito, o yun namang mula rito makapunta dyan sa kinaroroonan noong mayaman. Hello? Yung ating mga kasama, tapos, nandiyan naman po yung Hades pagdurusa. Yung ating mga kasama, 39 po ang nasa Facebook Live. Nakikita nyo po yung ating visual aid na ginagamit. Yan po yung Hades. Noong si Jesus Christ po ay hindi pa napapako sa krus, hindi pa siya namamatay, at hindi pa siya nabubuhay na maguli, saan po napupunta ang lahat ng mga taong namatay noon? Iisang lugar lang. Saan po yun? Hades. Pero yung Hades na yan, may pagkakahati. Hades kaaliwan, nandyan po si Lazaro, Abraham, nandyan po lahat ng namatay na lingkod ng Diyos, umpisa kay Abel. Hanggang kay Juan Bautista. Tama po. Tapos, yun namang Hades ng pagdurusa, umpisahan natin kay Cain. Pwede rin isama si Adan. Gusto nyo ba isama na natin si Adan dyan? Ngayon, naintindihan po ba ng ating mga kasama? Diyan po sa Hades ng pagdurusa, nandiyan si Cain. Nandiyan po yung mga sa panahon ni Noe ay nilunod sa baha.
Nandyan din po yung mga nilipol sa Sodom at Gomora. Hello! Yung ating mga kasama, si Mr. Soriano lang naman ang nagsasabing maliligtas pa yung mga nalunod sa baha sa panahon ni Noe. Tapos yung mga nilipol sa Sodom at Gomora. Si Mr. Soriano lang naman ang may turo na may pag-asa pang maligtas yung mga yun eh. O yung ating mga kasama, ha? Pati nagre-record dito sa Apalit at Brazil. Sige, sabihin nyo kay Mr. Soriano. Yung turo niya pang mental hospital yon. Nilunod na nga sa baha sa panahon ni Noe. May pag-asa pang maligtas. Nilipol na nga sa panahon ng Sodom at Gomora. May pag-asa pang maligtas. Samantalang sa Biblia po, lahat nung mga namatay noon, nung hindi pa si Jesus Christ napako sa krus, hindi pa siya namatay at nabuhay na maguli, lahat sila, iisa lang ang pinupuntahan. Hades, Sheol, Hell, Impyerno. Nagkakaintindihan po ba? May kausap po ba si Brother Willie ngayong umaga? Pwede po ba ang mag-react naman po yung mga kasama natin kung naintindihan po itong punto na ito? Gusto ko lang po kayong mabigyan po ng idea, kaya meron tayong visual aid. Sa hadis ng pagdurusa, nandyan po si Adolf Hitler. Hello? Lahat ng masasamang tao na hindi naman sumasampalataya sa Diyos, nasa hadis ng pagdurusa. Nandyan din po sa hadis ng pagdurusa si Judas Iscariote. Nasa hadis ng pagdurusa si Haring Saul. Hello? Pati nga si Haring Solomon nasa hadis ng pagdurusa eh. Ngayon, hindi po ba doon sa magnanakaw sa krus, may dalawang magnanakaw? Noong mapako sa krus si Jesus Christ, di po ba may dalawang magnanakaw pong nakasama siya ron na napako sa krus? Tinatawag ng Katoliko na Dimas saka Hestas. Yung isa po na tinatawag na Dimas, yun nga po ay nagsabi sa Panginoong Jesus, alalahanin mo ako, Jesus, pagdating mo sa iyong kaharian. Tama po. Yung isa namang si Hestas, tawag ng Katoliko, hanggang sa mamatay, ay hindi naman po yun nagsisi. Saan napunta po yung dalawang magnanakaw? Yung isa sa hadis ng kaaliwan. Yung isa naman sa hadis ng pagdurusa. Nagkakaintindihan po ba tayo rito? Hello, maliwanag na po ba yan? Ngayon, meron po kayong napapasin dyan na kalaliman. Di ba? Kalaliman sa gitna. Yun nga po yung bangin na binanggit ng amang Abraham. Ano ba yung kalaliman na yan? Mamaya po ay atin pong tatalakayin yan. Ngayon, ito pala nangyari. Noong si Jesus Christ po ay namatay sa krus, nabuhay na maguli, meron palang magandang resulta. Ano po yon? Dahil sa kamatayan sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, nalipol niya yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid bagay ang diablo. Hebreo 2:14 hanggang 15. Basahin ko po. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung naging resulta ng kanyang kamatayan sa krus. Dahil sa ang mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ni kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. 15. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Isang panahon po pala, itong diablo ang may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya lahat ng mga
tao, kasama yung mga lingkod ng Diyos, sila po ay napasa ilalim ng pagkaalipin sa takot nila sa kamatayan. Wala silang magagawa, wala silang choice. Pag namatay sila, pupunta sila doon sa Hades. Na nung mga panahon na yon, ang may kapangyarihan, ang may authority, sino? Ang diablo, si Satanas. Ngayon, si Jesus Christ, yung kanyang kamatayan sa krus, ang nangyari po pala, nabawi ng Panginoong Hesukristo yung kapangyarihan sa diablo. Yung kapangyarihan ng diablo sa kamatayan. Kaya sa Apokalipsis 1:18, pinapakita diyan ng Panginoong Hesukristo, hawak na niya yung mga susi ng kamatayan at ng Hades. Amen. Amen po ba sa mga kasama natin? Ang kamatayan sa krus ng Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan po ng kamatayan niya, nakuha niya, nabawi niya yung susi. Yung susi kasi simbolo yan ng authority. Nabawi niya yung susi ng Hades at ng kamatayan sa diablo. Kaya, lahat po noong mga nandoon sa Hades kaaliwan, mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista, noong si Jesus Christ po, nasa kanya na po yung susi ng Hades, ng kamatayan. Ano ang ginawa ni Kristo sa lahat ng mga lingkod ng Diyos na nasa Hades paraiso noon? Ito na po yung ating pagpapatuloy ng paksa. Nang si Jesus Christ po ay mamatay sa krus, di po ba siya ay nilibing? Gaano po siya katagal sa libingan? 3 araw, 3 gabi. Mateo 12:40. Basahin ko po muna. Mateo 12:40, ito po ang sabi ng Panginoong Hesus. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Yung ating mga kasama, napasin niyo po ba yan? Ang anak ng tao, si Jesus Christ, nung siya mamatay, sinabi po niya, ito po ay pinagpaunan niya, mapapasa ilalim ng lupa. 3 araw, 3 gabi ang anak ng tao. Ngayon, ready na po bang ating mga kasama? Gusto niyo po bang malaman, bakit po kailangang 3 araw at 3 gabi? Hello, bakit po binanggit yung 3 araw at 3 gabi rito ng Panginoong Hesukristo na ang anak ng tao mapapasa ilalim ng lupa? Di po ba yung kanyang katawan nilagay sa libingan? Tama po. Ngayon, yung katawan na yon, kaya patay iyon kasi umalis po yung espiritu at kaluluwa ng Panginoong Hesus. Tama po ba? Saan nagpunta? Yung umalis sa katawan ng Panginoong Hesus, yung kanyang espiritu at kaluluwa. 44 po ang nasa Facebook Live po natin. Interesado po ba kayo dyan? Pwede ba kayong mag-message, mag-comment? Baka hindi naman kayo interesado, hindi ko na lang po tatalakayin. Kasi kung hindi naman po kayo interested, para hindi na po humaba, wag ko na lang i-discuss. Hindi ba kayo natawagan ng pansin? Bakit kailangang eksakto na 3 araw, 3 gabi, mapasa ilalim ng lupa ang Panginoong Hesukristo? Si Jesus Christ, pinagpauna niya bilang anak ng tao, mapapasa ilalim siya ng lupa.
Ayan, interesado si Eljazar Camacho. Ayan, Rafael Pareñas. Yung iba ayaw sumagot. Baka po konti lang yung interesado eh. 45 po kayo dito eh. Gusto ko lang pong mapulsuhan ang mga nanonood kung interesado ba. Kasi baka ako lang ang interesado na talakayin eh, hindi naman pala interesado yung marami. Di ano lang po, masayang po ang oras. Sige po, yung gusto ko pong makita na yung 45 dito ay magpakita ng kanilang interest. Si CJ Craig, interesado. Ronald Gonzales, interesado. Rani Cruz. Yan. Nox Kenley. Ganyan po tayo dito sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Napansin niyo po ba marami tayong aklat na pinupuntahan, maraming talata na binabasa? Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, inyong basahin. Yan ang wastong pagbabasa ng Biblia. Para matuto tayo ng wastong pagkatuto, saliksikin, basahin ng Biblia. Hindi yung isang kapitulo, isang aklat, wag aalis. Hindi ho pwede yung ganun. Kapal ng Biblia. Pag hindi natin gagawin yung saliksikin, mapapako ka dyan sa Mateo 12:40. Di ka naaalis dyan. Bakit nga ba 3 araw, 3 gabi? 72 hours yun. Na ang anak ng tao mapapasailalim ng lupa. Ano ba ang kanyang gagawin? Kaya kailangan 3 araw at 3 gabi siyang nasa ilalim ng lupa. Nalibing ang kanyang katawan. Umalis yung espiritu at kaluluwa ng Panginoong Hesus. O ano ginawa noong espiritu at kaluluwa ng umalis? Basa! Unang Pedro 3:19. O tingnan niyo po ito Nung umalis na yung espiritu at kaluluwa ng Panginoong Hesus sa katawan niya na nandoon sa libingan, naiyan din ng kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Hello! Yung nasa Mateo 12:40, para malaman mo kung ano ba yung pinagkaabalahan ng espiritu, kaluluwa ng Panginoong Hesus, samantalang ang kanyang katawan nasa libingan, pupunta ka kay Apostol Pedro. Lulundag ka kay Apostol Pedro. Lilipat ka. Yung iba, allergic lumipat lumundag. Hindi nila kasi kaya yun. Na yung mga iba't ibang mga aklat ng Biblia ay kaya mong pagsama-samahin, kaya mong pagdugtong-dugtungin. Tama po ba? Jennifer Bongalon sa YouTube, interesado. Eto na nakita nyo po. Hindi naman kasi namatay ang espiritu at kaluluwa ng Panginoong Hesus. Ang namatay lang yung kanyang katawan. Kaya nga, nasa libingan yun. Ngayon, yung espiritu, kaluluwa ng Panginoong Hesus, yumaon. Tapos, may pinuntahang mga espiritu na nasa bilangguan. Yung salin po sa Tagalog na nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, sa Greek, keruso. Sa Griego, keruso. Yung nangaral. Ang ibig sabihin, to proclaim. To announce. Ano ibig sabihin? Kung iaayos natin ng salin sa Tagalog, ang dapat pong pagkakasalin na iyan din ng kanyang iniyaon at nagpahayag sa mga espiritong nasa bilangguan. Hindi ho nangaral. Kasi si Mr. Soriano, nung basahin yan, ayun pumunta ang tagapagligtas sa mga espiritong nasa bilangguan. Ano ang intensyon? Para magbigay ng pag-asang maligtas yung mga nakabilanggo doon. Pang mental hospital yung turo na yon. Pang mental hospital po iyon. Bakit?
Si Jesus Christ po kasi, yung kanyang kamatayan po sa krus, yung nagawa po nung kamatayan niya sa krus, mga magulang at mga kaibigan, kung ang usapan po ay kay Satanas at sa kanyang mga kampon, ano po ba ang ibig sabihin po nun? O basahin ko po sa Colosas 2.15 sa Magandang Balita Biblia. Kasi ito pong mga espiritong nasa bilangguan na ito, para lang po yan liwanagin ko. Hindi naman mga tao yung mga nakabilanggo dyan eh. Ang nakabilanggo po dyan ay mga fallen angels, masasamang espiritu. Kaya yung ipinahayag dyan ng Panginoong Hesukristo sa mga fallen angels na nakabilanggo po dyan, 2.15 po ng Colosas Magandang Balita Biblia. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ano po yung pinahayag ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga espiritong nasa bilangguan? Pinahayag niya yung kanyang pagtatagumpay. Brother Willie, meron ka bang mababasa sa Biblia na mga fallen angels, yung mga nakakulong dyan? Mga espiritong nakakulong dyan sa bilangguan na yan? Hindi naman mga tao yan eh. Pagka ginagamit po yung salitang espiritu sa Biblia, hindi naman pag sinabing espiritu, tao tinutukoy. Pagka ginagamit yung salitang espiritu, nakapatungkol po yan sa mga anghel. Hebreo 1:7,14. O babasahin ko po. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Talatang 14, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod. Kaya pagka ginamit yung salitang espiritu, hindi pwedeng i-apply sa tao yan. Kasi pagka naman ang espiritu po ay nakapatungkol sa tao, espiritu ng mga tao. Hello, Hebreo 12:23. Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba? Kailangan i-consider mo yung salita. Si Mr. Soriano, pinagpipilitan niya. Yung daw mga espiritong nasa bilangguan, mga tao daw yun. Hindi mga tao yan. Yan ay mga masasamang anghel. Mga rebelde sa Diyos na mga anghel. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga kasama natin? Gusto ko lang linawin, klaruhin, na yung unang Pedro 3:19, ang Panginoong Hesus nagpahayag ng kanyang pagtatagumpay sa lahat ng mga espiritong nasa bilangguan. Sino po yung mga nasa bilangguan na yan na mga espiritu? Hindi mga tao yan. Mga fallen angels yan. Kasi pagka tao, nakasulat, espiritu ng mga tao. Hebreo 12:23. Espiritu ng mga tao. Nakasulat naman pagka tao yung tinutukoy eh. Unang Pedro 3:19, wala namang nakasulat dun na siya'y nagpahayag sa mga espiritu ng mga taong nasa bilangguan. Walang ganun. Ganyan po ang maayos na pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Consider mo yung salitang ginamit. Unang-una, yung nangaral, maling salin yun. Dahil sa Greek, keruso. Ang kahulugan ng keruso, to proclaim, to announce. Ano yung kanyang pinroklama? Yung kanyang pagtatagumpay.
Kaya nga, talagang kailangan sasaliksikin mo yung Biblia. Ewan ko ba roon sa iba na paniwala doon sa kalokohan na chronological daw, chronological. Basta sa isang kapitulo, basahin mo, wag kang aalis doon. Paano nga ito? Nag-umpisa tayo doon sa Mateo 12:40. Tama po. 3 araw, 3 gabi. O ngayon, paano yan naging maliwanag sa atin? Kaya pala kailangang 3 araw, 3 gabi kasi yung Espiritu at kaluluwa ng Panginoong Hesus may pinuntahan yon. Ang isang pinuntahan, yung mga fallen angels, nakakulong. Ikalawang Pedro 2:4, papatunayan ko sa inyo mga fallen angels yung nakakulong dyan. Ito po ang mababasa natin. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasalang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno. O, kita po ninyo. Doon pala sa impyerno, sa Hades, nandun pala yung mga anghel na nagkasala. Kinulong! Nilagay sa bilangguan. Tama po. Kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Kaya pala nilagay sa bilangguan. Kasi yung mga anghel na ito nagkasala sa Diyos. At sila po'y inilalaan sa paghuhukom. Ang tanong, ano ba naging kasalanan ng mga anghel na ito? Ano ang mga nakomit nilang kasalanan? Kaya sila po'y kailangang ilagay sa bilangguan. Ikulong. Nasaan po yung kulungan na yon? Nasa Hades. Judas, basahin natin. Sa Judas 1 at 6, ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, tingnan nyo po mga magulang at mga kaibigan, may iwasan ba nating maglipat-lipat ng aklat? May iwasan ba nating maglundag-lundag? Sabi nila parang kangaroo, parang palaka, talon, lundag, kaya doon magulo. Kayo lang ang magulo isip nyo. Yung mga nanonood sa Bible program, hindi naguguluhan. Amen. Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Joselito Fernandez. Itong mga anghel na nakakulong sa ikalawang Pedro 2:4, nagkasala sila sa Diyos. Ano kasalanan nila? Basa, Judas 1:6. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniiwan ng kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Matindi pala itong mga fallen angels na ito. Nasa bilangguan na, nakatanikala pa. Hello? Napasin niyo po ba yun? Sila po'y nasa bilangguan na. Ngayon, yung ibang mga nahihirapang maintindihan, Brother Willie, espiritu yung mga anghel, tama. Paano makukulong? Espiritu yan. Kasi ang pinapagana nyo, yung isip po ninyo Kaya kayo nahihirapan Hindi ba ang gumawa ng bilangguan ng Diyos? Kaya bang ikulong ng Diyos yung mga anghel na espiritu? Hello? Sagot. Pagka itong mga anghel, dadalhin mo sa BJMP. Hindi pwedeng yung rehas ng BJMP ang makapigil dyan sa mga anghel na yan. Tama po ba? May kausap pa po ba si Brother Willie? May kausap pa po ba si Brother Willie? Yung iba ho kasi, pag nakikinig sa akin, ang gustong hanapin yung butas kung paano ko tututulan, kung paanong pamamalian yung sinasabi ko. Sa Biblia, espiritu, yung mga anghel. Ngayon, ang nagkulong ang Diyos. Siya ang nagdisenyo ng bilangguan para sa mga anghel. Tapos nahihirapang intindihin ng iba na ang Diyos ay walang mahirap sa Kanya. Tama po ba? Hello?
Ha? Yan ang sinasabi natin. Pagka tayo magbabasa ng Biblia, kailangan ng Holy Spirit dito. Kailangan yung isip natin, turuan ng Holy Spirit para maunawaan natin yung malalalim na bagay ng Diyos. Meron na ho ba tayong natutunan ngayong umaga? Hindi ko pa ho nasasagot yung tanong na ating pinagpapatuloy. Inumpisahan ko pa lamang doon sa bakit 3 araw, 3 gabi ang anak ng tao mapapasa ilalim ng lupa. Kasi nga si Jesus Christ, nung namatay yung kanyang katawan, nilibing yun. Pero yung espiritu at kaluluwa niya, busy yun May pinagkaabalahan. Pumunta po yun sa kalaliman ng lupa. Ang katunayan po'y nasa Efeso 4:8. Babasahin ko po. Kaya sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. 9. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Nakita po ninyo? Ang Apostol Pablo, sinasabi niya kung ano ginawa ng Panginoong Hesukristo. Bago siya umakyat sa kaitaasan, bumaba muna ang Panginoong Hesus sa mga dakong kalaliman ng lupa. Pumunta ang Panginoong Hesus sa kalaliman ng lupa. Bakit? Nandun nga yung espiritu, mga espiritong nasa bilangguan. Napansin po ba ng mga kasama natin yun? Ang isang pinagkaabalahan ng Panginoong Hesukristo, doon po sa loob ng 3 araw at 3 gabi na patay yung kanyang katawan, pinuntahan niya yung mga espiritu na nasa bilangguan, mga fallen angels. Nagkasala sila sa Diyos. Ano ang kasalanan nila? Iniwan nila yung kanilang tahanan. Iniwan nila. Pumunta sila sa lupa. Nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao. Henesis, Kapitulo 6, 1 hanggang 4. Mababasa po iyan. Kaya nga roon sa panahon ni Noe, kailangang ilubog ng Diyos sa baha ang mundo kasi nga ang lahi ng tao na corrupt ng fallen angels. Amen. Amen po ba? Nag-asawa yung mga fallen angels sa mga anak na babae ng mga tao. Bakit sila nag-asawa? Kasi gusto po nilang hadlangan, pigilan ang pagsilang ng Panginoong Hesukristo, ang tagapagligtas. Alam kasi ni Satanas at ng mga fallen angels, may plano ang Diyos na magpapadala ng tagapagligtas. Gusto po nilang hadlangan, pigilan yon. Kailangan ang lahi ng tao mapasama nila para hindi maisilang ang tagapagligtas. Pero hindi nila pwedeng ang Diyos ay mahigitan. Ang Diyos nagtira ng 8 na matutuwid. Yun nga po yung si Noe at ang kanyang pamilya. 4 na paris po yung nandoon sa daong. Hindi sila nakorap ng mga fallen angels. Nagkakaintindihan po ba? Kaya to cut the story short, dahil mahaba na po, hindi ba mula kay Noe si Abraham? Tama po. Mula kay Abraham ang Israel. Nagkakaintindihan po. Tapos, dyan po sa lahi ni Israel, nandyan po yung Huda. Yun pong angkan ni David. At dyan po nang galing ang lahi ng tagapagligtas. Dyan po nang galing sa lahi na yan si Jesus Christ. Amen! Amen po ba? Nakita po ninyo kung papaano po ang ginawa ng Panginoong Diyos para hindi mapigilan
ng mga fallen angels ni Satanas ang pagsilang sa Panginoong Hesukristo. Akala nila ng mga fallen angels na corrupt na nila ang buong lahi ng mga tao. Hindi. Naitira, naibukod si Noe. Kaya nga yun ang nakaligtas sa doon po sa bahanggunaw na yan dahil silang mga nakasakay sa daong kasama yung mga hayop. Amen. O ngayon, Brother Willie, yung 3 araw at 3 gabi hinihintay namin Hindi nyo pa ba nagigets? O ibalik natin yung ating visual aid. Hindi nyo ba nagets yung 3 araw, 3 gabi? O ano ba yung nadyan po sa visual aid? Hindi ba yung Hades na yan, Hades kaaliwan, nandyan po si na Abraham, Lazaro, mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista. Lahat nasa Hades kaaliwan. O yun namang Hades pagdurusa, pwedeng umpisahan kay Adan, kay Cain, yung mga nalunod sa baha sa panahon ni Noe, yung mga nilipol sa Sodoma at Gomora, nasama pa dyan si Adolf Hitler, lahat ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos, kasama rin dyan sa Hades ng pagdurusa si Judas Iscariote, Haring Saul, Haring Solomon, hello! O tapos, yung nasa gitna na bangin, yung kalaliman, yun po yung bilangguan ng mga fallen angels. Yung binabanggit ni Amang Abraham na may malaking bangin na nakapagitan sa atin, yun po yung lugar naman ng mga fallen angels, yung bilangguan nila. Hello! Kaya kailangan 3 araw, 3 gabi, kasi 3 yung pupuntahan niya dyan. Amen! Amen! Ay, walang nag-e-amen. Hindi yata naintindihan. Unang Pedro 3:19, yung kalaliman dyan, yung mga fallen angels, nagpahayag si Jesus Christ ng kanyang pagtatagumpay. Di yung isang araw na-consume na. Di may 2 pa. Ano pa yung 2 araw? Di yung sa Hades ng pagdurusa, tapos Hades ng kaaliwan. Amen. Amen po ba? Pwede ho bang mag-amen yung mga kasama natin kung naintindihan? Hindi nyo tumadidinig kay Mr. Soriano. Ngayon, kokopyahin na ito ni Mr. Soriano. Inaasahan ko na yan. Kasi wala namang pinapalampas si Mr. Soriano sa broadcast ko Nire-record nga ito sa Apalit sa Brazil Top fans. Kaya 3 araw, 3 gabi, kasi 3 yung pupuntahan dyan sa Hades. Yung isang pinuntahan ni Jesus Christ, yung mga fallen angels. Nagpahayag siya ng kanyang pagtatagumpay. Tapos, pinuntahan din niya yung mga nandoon sa Hades ng pagdurusa. Yung mga nagtakwil kay Jesus Christ, pinuntahan niya. Tapos, yung Hades kaaliwan, nandun naman itong sina Abel hanggang kay Juan Bautista. Ngayon, ano ginawa ng Panginoong Hesus? Diyan sa mga lingkod ng Diyos na nasa Hades kaaliwan, Hades paraiso nun. Balikan ko po yung Efeso 4:8. Ito po ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya't sinasabi niya nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag. Ang Panginoong Hesus pala, nung umakyat na sa kaitaasan ng langit, hindi pa na nag-iisa. Hello? Dinala niya sa kaitaasan, dinala niyang bihag ang pagkabihag.
Ano po ba yung dapat nating mapansin po rito? Hindi po ba doon sa Hades kaaliwan, Hades paraiso, mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista, sila po ay mga bihag ni Satanas doon. Sila po ay mga captives. Tama po ba? Di ba sila lumalabas yung mga bilanggo doon? Kahit hindi nila kagustuhan, doon sila napunta. Tama po ba? Kasi at that time, hindi pa naman nababayaran ni Jesus Christ sa krus lahat ng kasalanan ng tao. Tama po ba? Tama po ba? Nakakasunod po ba kayo dyan? Hindi ba lahat naman ay nagkasala? Walang tao na hindi nagkasala. Kaya kahit matuwid na lingkod ng Diyos, nung mamatay sila, wala silang choice. Punta sila sa Hades, paraiso. Hades kaaliwan. Dahil hindi pa nababayaran ni Jesus Christ ang kasalanan ng lahat ng tao. Iba na po ang nangyari nung si Jesus Christ mamatay sa krus. Nabayaran niya lahat ng kasalanan ng tao. Kaya, nung nagpunta na sa Hades kaaliwan, Hades paraiso, dala na niya yung susi. Ano ginawa ni Jesus Christ? Lahat ng nasa Hades paraiso na yon, mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista, pinalaya na po niya. Inalis na po niya sa Hades paraiso at isinama na po niya nang siya po'y umakyat sa kaitaasan ng langit. Amen! Amen po ba sa ating mga kasama ngayong umaga? 50 po ang nasa Facebook Live po natin. Kaya tanong ko po sa inyo, ngayon po ba sa mga panahong ito, meron pa po bang laman yung Hades paraiso? Meron pa po bang natira po doon na naiwan sa Hades paraiso? O bakante na po ngayon yon? Sige nga po, sagot nga po yung mga kasama kung naintindihan. Dahil si Jesus Christ, nung puntahan niya yung Hades paraiso, dala niya yung susi. Lahat nung nandoon ay pinalayanan niya. Sinama na niya sa kaitaasan, pag-akyat niya sa langit. O, yun ho bang Hades paraiso? Hades kaaliwan? Meron pa bang laman yon? May mga lingkod pa ba ng Diyos doon sa lugar na yon? Wala na. Bakante na yun. Meron ho kasi kung nadinig nung isang araw, pastor pa, sabi ho nung pastor, okay lang, kung kami mamatay, dun muna kami sa Abraham's bosom. Sabi ko, mali. Wala nang Abraham's bosom ngayon, yung Hades paradise, wala nang laman yun. Bakante na po yung Hades paraiso dahil pinuntahan nga ng Panginoong Hesukristo yun At sila Abel hanggang kay Juan Bautista, kinuha na lahat doon. Inalis na doon at isinama na niya pag-akyat niya sa langit. Ngayon, yung mga kritiko natin, Brother Willie, talata. Labas ka ng talata. O sige po, pagbibigyan ko yung mga kritiko natin, lulundag naman ako. Tatalon tayo. Sa Mateo 27, 52, 53. Tingnan niyo po yung nangyari. At nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. Ito po yung pangyayari nung si Jesus Christ po'y namatay sa krus hanggang sa siya mabuhay na mag-uli. Yung mga libingan nabuksan, yung mga banal na mga nakalibing nagbangon, nabuhay silang mag-uli. 53. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya mabuhay na mag-uli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at napakita
sa marami. Yan po nangyari dyan. Nang si Jesus Christ mabuhay na mag-uli, itong mga banal na nasa libingan nung mabuhay na mag-uli si Jesus Christ, pumasok sila sa bayang banal sa Jerusalem, napakita sila sa marami. Ano dapat nating maintindihan dito? Yung nangyari po rito na nabuksan yung libingan, kung saan nakalibing yung mga banal, nilalarawan po na mayroon ding nabuksan sa kalaliman ng lupa eh. Amen. May nagtatanong, yun bang mga anghel nakipagrelasyon sa mga tao, ibang grupo pa, kaysa mga anghel na sumama sa rebellion ni Lucifer ng una? Fallen angels na po yung mga yun. Mga anghel na ni Satanas yun, na kaya nga sila gumawa ng ganon na nag-asawa sa mga babae sa panahon ni Noe para nga pigilan yung pagsilang ng tagapagligtas. Mula nung magrebelde yung Lucifer na naging Satanas, 1/3 yung mga anghel na kanyang nakakampi sa rebellion. Hindi na po yun nadagdagan, hindi na nabawasan yun. Eksakto na po yung bilang ng mga rebelding anghel. Si Mr. Soriano lang naman nagsasabi na may magre-rebelde pang mga anghel sa hinaharap eh. Pang mental hospital ho yung turo ni Mr. Soriano na yun na sa hinaharap may magre-rebelde pang mga anghel. Hindi po. Lahat ng mga rebelding anghel, tukoy na. Nabilang na sila, 1/3. 2/3 ang mga tapat na mga anghel sa Diyos. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ito pong mga nasa Mateo 27:52-53, mga banal na nabuhay mag-uli. Sino sila? Sila yung mga pinalaya ng Panginoong Hesus dun po sa Hades Paraiso. Kaya mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista. Amen. Amen po ba sa ating mga kasama? 51. Yung nangyari na dito po sa ibabaw ng lupa, nabuksan yung mga libingan. Tama, nabuhay na mag-uli yung mga banal. Kasi sa kalaliman ng lupa, sa Hades Paraiso, sila po yung mga pinalaya ni Jesus Christ. Kaya nabuhay silang mag-uli. Kaya sa ibabaw ng lupa nakita silang nabuhay na mag-uli. At hindi na sila uli namatay. Hello! Kay Mr. Soriano, yung nasa Mateo 27:52-53, namatay uli yan. Idinudugtong ni Mr. Soriano sa Hebreo 11:35. Sige nga, patulang ko nga si Mr. Soriano dyan. Yung kanyang turo dyan na namatay daw uli itong mga nasa Mateo 27:52-53, Hebreo 11:35. Ito yung dugtong ni Mr. Soriano eh. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli. At ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. 36. At ang mga iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. 37. Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa taba. Ayan. Yan ang maling dugtong ni Mr. Soriano. Si Mr. Soriano, kung magdugtong, yung buntot ng elepante, idinudugtong sa daga. Yun namang buntot ng daga, idinudugtong sa elepante. Ano ang labas? Ano ang resulta? Masagwa.
Yan yung maling pagdudugtong-dugtong. Masagwa ang resulta. Bakit? Abay, ang binasa o Hebreo 11:35-37. Maliwanag naman ang sinabi ng Apostol Pablo eh. Kasi kung babasahin natin ng buong Hebreo, Kapitulo 11, sino ba ang mga binabanggit dito ng Apostol Pablo? Hindi ba yung mga heroes of faith? Tama po ba? Yung mga sa panahon ng matandang tipan. Kaya kung meron man pong binabanggit na nabuhay na mag-uli, kailan yon? Sa panahon ng matandang tipan. O tanong ko sa inyo, kung kayo nagbabasa ng Biblia, meron ba kayong mababasa sa panahon ng matandang tipan na nabuhay mag-uli? Para kayo magkaroon ng ideya, sabi ng Apostol Pablo, tinanggap ng mga babae ang kanilang sariling mga patay. Di maghanap ka sa matandang tipan ng mga babae na namatayan, tapos yung namatay na yun nabuhay na mag-uli. O magbibigay ako ng halimbawa, yung babaeng bao na nagpakain kay Propeta Elias. Namatay yung kanyang anak, tama po. Nabuhay na mag-uli sa pamamagitan ng Propeta Elias. Namatay uli yung nabuhay na mag-uli na yun. Ang tawag doon, temporal. Pagkabuhay na mag-uli na temporal. Hindi ba nagbigay naman ng hint ang Apostol Pablo? Tinanggap ng mga babae ang kanilang sariling mga patay. O kaya sa matandang tipan, meron kang mababasa na mga babae, mga nanay nga ito namatayan ng anak, pero nabuhay na mag-uli. Unang Hari 17 at 17 patuloy, mababasa po yan. Pati yung kay Eliseo, ganun din. Meron ding sa panahon naman ng Propeta Eliseo na anak din na babaeng bao na namatay, nabuhay na mag-uli sa pamamagitan ng Propeta Eliseo. Ikalawang Hari 4 at 25 patuloy-tuloy. O yan, binibigay ko na po yung mga talata. Kaya, paano si Mr. Soriano, yung Mateo 27, 52-53, sa bagong tipan nangyari yan Dinudugtong yung nangyari sa panahon ng matandang tipan, naloko na. Huwag kayong magpapauto kay Mr. Soriano na kaawa-awa naman itong mga sa panahon ni Jesus Christ. Nung siya mamatay sa krus at nabuhay na mag-uli. Nabuhay na mag-uli tapos dumaan uli sa malagim na kamatayan. Pinugutan ng ulo, binato, naku naman. Ito pong mga nasa Mateo 27:52-53. Nabuhay silang mag-uli, hindi na uli sila namatay, kagaya ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ naman po ang unang nabuhay na mag-uli na hindi na ulit namatay. Pagkatapos ni Jesus Christ, yung mga iba naman nabuhay na mag-uli at hindi na rin namatay. Yan po yung permanent na pagkabuhay na mag-uli. Amen. Amen po ba? Dalawang klase rin ng pagkabuhay na mag-uli. Isang pagkabuhay na mag-uli na temporal. Isang pagkabuhay na mag-uli permanent. Sa bagong tipan, yung Lazaro, yan po'y nabuhay na mag-uli ng temporal. Yung Dorcas, namatayan, nabuhay na mag-uli, temporal. Si Eutico,
namatay, nabuhay na maguli, temporal. Kasi namatay uli sila. Pero itong nasa Mateo 27:52-53, yung mga banal dyan na nabuhay na maguli, hindi na uli namatay. Permanente na yung pagkabuhay nilang maguli. At nang si Jesus Christ umakyat na sa kaitaasan ng langit, isinama na niya lahat ng yan. Amen. Maliwanag na po ba sa atin ito, mga magulang at mga kaibigan? O, ano pong katunayan na talagang si Jesus Christ, dahil siya po ay nabuhay na mag-uli at hindi na siya uli namatay, itong mga isinama niya sa kaitaasan ng langit, permanente na ang pagkabuhay na mag-uli at hindi na sila uli nakaranas ng kamatayan. Basa sa unang Korinto 15:22-23, magandang balita Biblia. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Lahat ng mga may kaugnayan, relasyon kay Jesus Christ, sumasampalataya sa Kanya, ito po ang kapalaran. Mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. 23. Ngunit ang bawat isa'y may kani-kanyang takdang panahon. Hello! Yung pagkabuhay na mag-uli, noong lahat ng may kaugnayan kay Jesus Christ, sabi po dyan, bawat isa'y may kani-kanyang takdang panahon. May appointed time. Sa lahat ng mga may kaugnayan kay Jesus Christ, sumasampalataya, mabubuhay sa kani-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Maliwanag po ba yan? Kasi kailangan mauna si Jesus Christ, maging pinakauna sa lahat. Kaya kung si Jesus Christ po, nabuhay na mag-uli, permanente, at meron siyang glorified bodies, meron na siyang glorified body si Jesus Christ, yung mga nabuhay na mag-uli ng si Jesus Christ ay mamatay sa krus, mabuhay na mag-uli. Meron na ba silang glorified bodies? Meron na. Bakit pwede nang magkaroon? Nauna nang magkaroon si Jesus Christ. Amen. Magkakaproblema lang pag si Jesus Christ, naunahan nilang magkaroon ng glorified bodies. Nagkakaintindihan po ba? Maliwanag po ba yan sa atin? Naintindihan nyo na po ba yan? Kaya, nung isama na po ni Jesus Christ sa kaitaasan ng langit, itong mga nasa Mateo 27:52-53, sino-sino sila? Mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista. Meron ng glorified bodies. Hindi na uli sila namatay. Permanente na ang kanilang pagkabuhay na mag-uli gaya ng sa Panginoong Jesucristo. Kaya meron na hubang mga tao sa langit? Meron na hubang mga tao sa langit ngayon? Ano po sagot? Mr. Soriano, hanggang ngayon wala pa. Kay Mr. Soriano, ang langit ngayon, para kay Mr. Soriano, wala pang mga tao dun. Samantalang pinapakita ng kasulatan, nang umakyat ang Panginoong Jesucristo sa kaitaasan, dala-dala na po niya lahat ng mga yun Yung mga nandoon sa Hades Paraiso, pinalaya na po ni Jesus Christ. Binuhay na mag-uli, binigyan ng maluwalhating katawan, ipinagkaloob na po yung permanente na pagkabuhay na mag-uli at isinama na po niya sa langit. Tama po ba? Yung ating paksang ito, hindi po ho ito matatapos ngayong araw na ito. Kaya alam ko po, may mga
Pwede pang itanong, hanggang sa November 7, tatapusin natin ito sa ating Santa Cena sa darating na Sabado, alas 5 ng hapon. Ha? Nagkakaintindihan po ba tayo? Marami na pong mga tao sa langit, mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista, na isama na po ng Panginoong Jesucristo. Yung mga apostol, wala pa po sa langit na meron ng glorified bodies. Wala pa rin yung mga apostol na taglay na nila yung glorified bodies. Nandun man ng mga apostol sa langit, wala pa silang glorified bodies. Maliwanag po ba? Ayan, maliwanag naman yung punto ko. Kung ang tatanungin ay mga apostol, nasa langit sila, pero wala pang maluwalhating katawan. Yung mga namamatay na mga Kristiyano, nasa langit, pero wala pang maluwalhating katawan. Kasi sa Sabadong darating pa natin yan pag-aaralan. Maliwanag po ba? Ngayon, gusto nyo po, letrahan ko sa Biblia kung sino po yung nasa langit na. Bukod sa nabanggit kong sina Abel at Juan Bautista. O yung magnanakaw sa krus. Lucas 23:42-43. Basahin po natin, At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ho noong binigang pangalan ng Katoliko na Dimas. Yun ang kanyang pakiusap. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. 43. At sinabi niya sa kanya, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. O, nasaan na po yung magnanakaw na yan? Hello? Yung ating mga kasama, kung naintindihan po yung paksa natin ngayon, nasaan na po itong Dimas na tinatawag ng Katoliko? Nasaan na po siya ngayon? Pwede po ba kayo sumagot? Sige nga po. Kung naintindihan niyo po yung ating pinag-aralan, nasaan na po ngayong panahong ito, yung magnanakaw na yan na tinawag na Dimas? Sa mga nauto ni Mr. Soriano na mga miyembro, ang paniniwala nila, wala pa po sa langit yung magnanakaw. Future pa yung future. Nasaan na po itong pinangakuan ng Panginoong Hesus? Kakasamahin kita sa paraiso. Tanong, nasaan po ba yung paraiso na yan? Ikalawang Korinto 12, 2,4. Ito po yung paraiso Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, ewan ko, o maging sa labas ng katawan, ewan ko, Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. May binabanggit pong 3 langit dito po sa talata. Ano ba yung 3 langit? Kung saan inagaw yung lalaki na yan, talatang 4. Na kung paanong siya inagaw sa paraiso. O nasan po yung paraiso? Nasa 3 langit. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba sa mga kasama? Ang paraiso na kaharian ni Jesus Christ, yun po yung 3 langit. Nasa 3 langit. Tama po. Nasaan na po yung magnanakaw? Nasa paraiso na 3 langit. Amen. Amen po ba? O hindi po ba ganito nangyari? Nung mamatay sa krus yung magnanakaw na si Dimas, tawag ng Katoliko Dimas bagamat wala pong mababasang Dimas. Nung mamatay yung magnanakaw sa krus, siya po yung nakapagbalik loob sa Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Saan nagpunta yung espiritu kaluluwa ng magnanakaw na ito? Di po ba dun muna sa Hades, paraiso? Tama po ba? Doon muna nagpunta ang espiritu kaluluwa ng magnanakaw na tinawag na Dimas ng mga Katoliko
sa Hades, Paraiso. Ngayon, nung si Jesus Christ ay nagpunta sa Hades, Paraiso, doon pala nagkasama na sila eh. Tama po ba? Tama po ba? Hindi ba? Doon pa lang sa Hades, Paraiso. Nung pumunta si Jesus Christ, nandun na yung magnanakaw na si Dimas ng mga Katoliko. O ngayon, dahil kailangan ng alisin ni Jesus Christ, lahat ng nandoon sa Hades, Paraiso na yon, mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista, kasama na yung magnanakaw na si Dimas, nung si umakyat sa kaitaasan, kasama na lahat ng nandoon. Kaya nasan ngayon itong magnanakaw na pinangakuan ni Jesus Christ? Nandun na rin sa Paraiso na ikatlong langit. Amen. Amen po ba sa ating mga kasama? Naintindihan niyo po ba yan? Kay Mr. Soriano, yan ikay future. Sa hinaharap pa ika yan. Sinabi nga ng Panginoon ngayon, kakasamahin kita sa Paraiso. Kaya doon pa lang sa Hades, Paraiso, nagkasama na sila. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, lahat ng nando sa Hades, Paraiso, pinalaya niya. Dahil nasa kanya na susi ng Hades. Isinama niya sa kaitaasan na. Binigyan na rin ng glorified bodies lahat sila. Kaya hindi na sila uli nakaranas ng kamatayan. Permanent na pagkabuhay na mag-uli ang naranasan nilang lahat. Kasi nauna naman si Jesus Christ na maranasan na ang permanenteng pagkabuhay na mag-uli. Nauna naman si Jesus Christ na magkaroon ng maluwalhating katawan. Kaya bigyan man niya itong mga naroon sa Hades, Paraiso, yung mga nabuhay na mag-uli sa Mateo 27:52-53, there's no problem Walang problema dun Bakit si Jesus Christ naman ang pinakauna sa lahat? O ngayon, ang ating tanong nakasunod ganito para po sa darating na Sabado. Saan napupunta ngayon ang lahat ng mga lingkod ng Diyos na namamatay? Kasi ang niresolba natin yung noon, yung ngayon. Ano ba? Namatay, Kristiyano, sumasampalataya. O saan ngayon napupunta? Kung yung Hades, Paraiso ay bakante na at hindi na po doon napupunta. Pag namatay ang isang sumasampalataya, kagaya ni San Esteban, nung siya batuhin hanggang sa mamatay, saan na nagpunta yung espiritu, kaluluwa ni San Esteban? Tama po ba? Yung mga Kristiyano po ng una sa panahon ng Roman Empire na mga pinalapa sa mga hayop, sinunog ng buhay, saan napunta? Yan ang ating itutuloy sa darating na Sabado sa ating Santa Cena, alas 5 ng hapon. Nagka-problema ba? Bakit namuti yung ating screen? Okay po ba tayo? Halimbawa, sa panahon nating ito, araw-araw po namamatay, sumasampalataya, mga Kristiyano, lingkod ng Diyos, mga pastor na mga lingkod ng Diyos, lingkod ng Panginoon, namatay. Saan? Yung destinasyon. Kasi dumadaan pa rin sa paghukom Saan napupunta sila? Yan ang ating itutuloy sa ating susunod na pag-aaral. Yung ating mga kapatid, swerte po tayo kasi
ipinapaunawa sa atin ng Holy Spirit itong mga ito hindi kagaya po dun sa grupo ni Mr. Soriano, marami man sila, papunta naman sa kapahamakan, at pang mental hospital lang naman yung mga aral ni Mr. Soriano. Kaya nga yung nabasa ko puro sa tungkol sa small church. Totoo ka ako yun Ano ba yung sinasabi tungkol sa small church? Mas mabuti ng small church na tunay kaysa naman nasa malaki kang church, di ba? Artificial naman, sige po. Na-appreciate ko po yung ano na ito Ilagay natin yon, unahin natin yon. Yung sinasabi rito. It's better to have a little church that is real than a big church that is artificial. Yan ang klase ng church nila Mr. Soriano, artificial. Yung aral ay pabago-bago, paiba-iba, kontra-kontrahan, merong may taning na buhay, humihingi ng prayer kay Mr. Soriano, hindi man lang mapagbigyan. Hindi man lang maipanalangin ni Mr. Soriano yung nakikiusap na, nagmamakaawa ng siya ipanalangin ng humaba pa ang buhay. Wala talagang magawa si Mr. Soriano sa mga sakit Nadong magpayo na uminom ng mga juice, alternative medicine. Kasi nga, wala ang power si Mr. Soriano na galing sa Panginoon para yung mga may sakit, may mga karamdaman maipagkaloob yung kagalingan. Ngayon, yung mga may prayer request bago po tayo matapos, ay atin pong balikan. Sige, yung mga kanina pa ay naghihintay. Si Arnold Espadero, madilaw ang mata, nagsusuka ng dugo. Sige po, pag-pray po natin ito bago po tayo matapos. Sumabay po kayo magtaas ng kamay sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Inuutusan ang paninilaw ng mata, pagsusuka ng dugo, paninigas ng sikmura, ay umalis sa katawan ni John Arnold Espadero. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan ay padaluyin sa buong katawan ni John Arnold Espadero. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay, sunod pa po natin yung isa pang may prayer request. Si Nel Dalisay, sakit ng tiyan at sikmura. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang sakit ng tiyan, sakit ng sikmura ay umalis ngayon sa katawan ni Nel Dalisay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan ay padaluyin sa buong katawan ni Nel Dalisay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, kung meron pa. Kay Rafael Parenas, sakit ng tiyan at sigmura. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang sakit ng tiyan at sigmura ay umalis sa katawan ni Rafael Parenas. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Romeo Tolosa, stroke, paralysis. Sige po, sa pangalan ni Jesus, inuutusan ang stroke, paralysis ay umalis sa katawan ni Romeo Tolosa. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang lubos na kagalingan. Kasiglahan at kalakasan ay dumaloy sa buong katawan ni Romeo Tolosa. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige, ano yung kay cardio? Megali.
Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan cardiomegaly ay umalis sa katawan ni Francis Labao Santiago. Sa dugo ni Jesus, lubos na kagalingan ay padaluyin sa buong katawan ni Francis Labao Santiago. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ng UTI ay umalis kay Megumi Duwag. Sa dugo ni Jesus, kagalingan ay ipagkaloob sa katawan ni Megumi Duwag. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang espiritu ng liver cancer ay umalis sa katawan ni Reynaldo Panganiban. Sa dugo ni Jesus, lubos na kagalingan ay ipagkaloob kay Reynaldo Panganiban. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, sa lahat ng ating mga nakasama ngayong umaga pong ito, salamat po sa inyo pong matyagang panonood at pakikinig. Naway nakinabang po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ngayong umaga pong ito. At ipagkaloob nawa sa atin ng Panginoon na sa darating po na Sabado, alas 5 po ng hapon, ang ating Santa Cena ay makasama po ang ating mga taga-subaybay sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Alas 6 po ng gabi, yung ating pag-aaral, yung huling party po ng paksang ito na ating pinag-aaralan. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, magandang araw po sa ating lahat.